Oh, good afternoon, sir. This is topic for week 12. This is all about credit card and consumer loans, part 3. Learning outcomes. Determine the kind of categories of securities they invest in their investment objective and the type of return they seek. Okay. Number 2, calculate using their contribution in Pag-ibig Fund for the home loan. Credit cards. Explain na. An individual who uses a credit card in purchases is actually contracting a loan with a issue bank. It has zero interest for your purchases if you pay in full on or before the due date. Otherwise, you will pay an additional finance charge. Also, a late payment fee is charged to your account if you fail to pay at least the minimum amount required on or before the payment due date. An added cost in the form of an annual fee is charged to you as cost for the use of the credit card. A monthly bill is issued to the credit card holders indicating the payment due date, which is usually 20 days from the statement date, the total amount due, and the minimum amount due. So, the statement date of every 21st day of the month indicates that any purchases made on the 22nd day of the current month up to 21st day of the succeeding month will be included in the next month billing. So, sa example is, your statement is every 23rd of the month. You made a purchase on January 19. What is the statement date for the said purchase? The answer is January 23. So another example is, your statement date is March 14. You made a purchase on March 15. What is the statement date of the said purchase? So answer is April 14. So if another example is, if your statement date is July 14, then what is the payment due date? Answer is August 3. Ako na. And then, average daily balance. So, sorry, good afternoon, sir. Ako na si Julian Grace. Sum of the total amount out each day of the month, number of days, and billing period. Example, an account had a balance of HP 7,000 and paid the HP 3,500 on the November 7. Due date, a purchase of HP 2,000 was made on November 10 and made a payment of the HP 2,300 was made of November 16, and the rest of the average daily balance is 2.75% per month. Find out the finance charge on the November 18 bill. Like, so ano din siya? Sa date. Hindi na. Marang ikaw na ko siya. Date. Katong muli. Katong. So, kanina siya, 7,000 times 19. Ang ligawas, 133,000. Nya, sa 3,500 times 3, ang ligawas kay 10,500. Sa 5,500 times 6, ang ligawas, 33,000. Nya, sa ligawas diri sa 3,200 times 3, ang ligawas 9,600. So, iko na ko siya. Mga times na ko ni. Times na siya. Yan, maninigawas. Times. Then, kaya na po siya. Then, nakuha ni mo rin. Nasolve ni mo na siya. Kung na siya taran. I-plus na po ni mo na siya. I-plus. Pila taran na. Ang nigawas mo na siya. So, mo na siya nigawas na to. 100. Total of. Ang nigawas sa total mo na siya. I-plus mo siya taran. 186,100.
Then mo to siya nya. Balik na pud sa ano. Pag saan ni pag-solve? Diri siya sa 19 kani siya. Ano po na siya i-plus. So ang nigawas diri total of 31. Then ano na pod? Tanaw na siya diri. Average daily balance, sum of the total amount on each day, the month, number of day in the billing period, average daily balance. So kani siya, nigawas mo diri. Ano na kunin mo siya. Kanang yan o 100,000 100 then 31 then divide mo na siya. Yan, divide. So ang nigawas kay ano yara sa ang nigawas kay mo na to average daily ano balance. Ang nigawas 6.003.23 ang nigawas. Then ano na pod sa balik na pod riya may siya sa balance of charge nga nakuha na ko siya na i-solve na po na ko siya diri para paano po na ko siya ng gusto wala ko ng times na po na ko siya ano siya ang ito 2.75%. So nigawas na 2.75% kay nigawas kay 0.0 to 275 na mo to nigawas. So ano wait lang sabura ko para masabtan dayon 2.75%. Yan nigawas kay ano nigawas kay 0.075 ana kasi nigawas sa percent. I equals PRT. Wala siyang formula. I equals PRT. Then bagay ko sa I 6 hindi ko na po na ko sa 6.00 so PRT kaya sa I 600 tapos 0.23 gawas dia tapos ano na po siya sa katong nigawas kaya na doon nigawas nga ano siya 2.75% doon nigawas ibutan na po nung sa dali 0.075 na 1 ibang dia kasi sa paano na ay so ito na siya times to this times mo na siya yan nigawas ka ano sa ay times mo na siya 155.09 ano yung answer mura na pag solve sa slide 8 annual percentage rate APR. The annual percentage rate APR is the paid off loan when the rate is based on the actual amount of the length of time that suppose you had a loan HP 20,000 from a bank with a simple interest rate of 8% payable in 2 years. In compounding for the simple interest, the amount of interest for 2 years is po siya equals PRT. O na siya bilali mo. Then ay mo equals. Kato siyang kuan kani siya HP of loan 20,000 na 20,000 ni kuno mo siya diri 20,000. So mo sada. Then kani siya sa ano? Kani sa 8% kani mo siya kanang kato siya convert mo siya 8% then ano yung nigawas 0.08 tapos kami dito anong to akong labutang di kaya sa draw pukutan na diri the amount of interest of 2 years is dira mo na siya then kani diri times po ni man siya da pila ko ni times siya pila po na siya times
So ani gawas diri. Ano siya? 3,100. 3,200. So wala siya ni gawas. Ang answer niya. Umura. If we try to analyze the problem, the principal loan at the beginning is 20,000 pesos. After the payment of 1 year, you only owe 10,000 pesos. This amount is supposedly the principal in computing interest in the second year. This is an illustration of APR. So, mana formula sa APR. So, formula niya kay APR is equals to 2NR over 2 n plus 2 ay n plus 1. So mo na yung formula. So para makuha na to, i-copy na to ang kinito yang n niya ang n na to dira kay 2 man si times 2 nya 8%, i-convert na to siya di mo na yung resulta 0.08. Convert na to siya. So ang n 2 nya copy plus 1. So para makuha na to ang resulta kay i-times na to ang 2 times 2 nya times 0.08 nya ang 0.08 nya dire pod sa ubos. Ang resulta ni nila i-divide mo sa 2 plus 1. So ang result ana is 0.1067 or ikuha na to siya into para may percent is 10.67%. So mao ni siya ang answer. So sa next is consumer loan. Monthly payment. The interest rate for consumer loans such as car loan is normally the annual percentage rate or APR because it is required by the Truth in Lending Act. The amount of payment for a loan based on APR is calculating the formula. So ang formula sa consumer loan kay mao ni siya PMT is equals to A times I of divided by 1 minus 1 plus I raised to negative n. So para makuha na to ni siya, para makuha na to si I kay wa may di man given si I, ang formula ni I kay mao ni siya I is equals to annual interest rate divided by number of payment per year. So ang formula ni I di ay kay mao ni siya I is equals to annual interest rate di 7% niya 7% i-convert na to siya to decimal is 0.07 divided by 12 kay monthly. So it divided by 12. So ang answer ana is 0.0058. So padayon ta sa MT. So example, a 5-year loan is required on a monthly basis. What is the value of n in the formula for payment? So answer is n is equals to 60. So to 60 kay example, Hana purchases a cellular phone 65,000 pesos. She makes a down payment of 10% and agrees to repay the balance in 12 equal payments. If the balance is charged with a simple interest of 2%, calculate the monthly payment. So solution, given na ang solution, ang given na to kay ang A na to kay morning 65,000 minus na to sa 6,500. So equals 50,500 nya. I is 0.00167. Nya ang N kay 12 mo na 12 years. So para makuha na to siya
Solve na to. So, PMT is equals to, ang A kay 58,000, 3,500. Divided by ang I na to kay 0.00167. 167. Nya, copy na to. Ang 1 minus nya times 1 i-plus na to sa I. So, ang I na to 0.00167. Ang N na to is 12. So, negative N man, negative N. So, negative 12. So, para makuha na to na siya, ang unahan na to na 0.00167 divided by 1 minus times 1 minus 1 plus 0.00167 raised to negative 12 niya. Ang result ana, i-times na to sa 58,500. So, ang result ana is 4,928.08. So, muna siya ang answer sa diriya sa PMT. Pero kung sa scientific calculator mo mag-solve, muna siya ang pag-solve sa scientific calculator. Muna siya, take note lang niya siya. So, okay. Loan payoffs. So, loan payoffs is paying the remaining loan before the end of the loan term. For example, you had a car loan payable in 5 years. After 3 years of payment, you wanted to pay off the car loan. The payoff amount is not just multiplying the monthly payment by the remaining 24 months because the computation based on April below, the computation is based on APR. So, ang formula na niya kay ano siya, A is equals to PMT first PMT times 1 minus 1 plus I raised to negative N divided by I. So, ang A, mauna siya ang loan payoffs. Ang PMT, mauna ang payment. I is the interest per payment period. And N is the number of remaining payments. For example, Mike wants to pay his home loan that he has owned for 10 years. His monthly payment is 7,000 pesos on a 15-year loan at an interest of 4.5% annual percentage rate. So, find the loan payoffs amount. So, solution. Kay mo siya. Ang formula kay ang PMT na to mo ni 7,000 pesos. Siya. I is ikuha na to siya i-divide ang 4.5% i-divide na to sa 12. Yan, money result 0.00375 ug N kay 60. So, ako na siya kay yan ang formula. So, PMT na to kay 7,000. Yan, ang copy na to ang 1 minus 1 plus. Ang I na to is 0.00375. Yung N is na to is 60. So 60 over 0.00375. So, para makuha na siya kay ikuha na to siya 1 minus 1 plus 0.00375 raised to negative 60 niya divided by 0.00375. So, ang result na i-times na to sa 7,000. So, ang resulta kay is
375,475.66. O, mo na siya ang result. Sample, a stock pays an annual divided of HP 600 per share, 60 per share. Calculate the divided paid to Eva, who has 120 shares of the company's stocks. So, solution, 120 shares HP, 60 per share. So, muna yung gawas, wait lang, na. Para dahil na sa masabtan, kani daw. Sa 120 times 60. Para dahil siya, daw magawas. Then, so, ani gawas din diya kay gawas kay mo na siya. 720 kay morgi, kamay mo siya. Dahil sa shares. Mga nananang. Gawas na 1 HP ay 720. Ani gawas mo na answer. Then, in divided yield. Example, a stock pays an annual divided of HP 80 per share. If the stock is trending at HP 1,500, what is the divided yield? So, kani solution will be used the simple interest formula for 150 equals I equals 80 and T to 1. So, para sa divided lang siya. Nilang P80 plus 80 then ano na po ng sa 150 R yun lang para dali mo sabtan. Then kunin diri siya kani 80 HP divided by 150. So ang nigawas diri siya kani R, pwede mo siya times diri. Times mo na siya 50 gyapon. So ang nigawas diri siya 80 divided by 150 ang nigawas kay 0.053 R mo ni siya. Mo ni then so, bao ni ang nigawas, dala, R. Then, ano na po? Ano na po dapat tayo? 5.3%. Ano na siya? Ano na? Gibang. Oh, 5.3%. Bali siya nigawas. Muna siya. So, muna ni. Kasi, ano mo siya percent? Rate 5.3%. Muna siya. Ano yung gawas din. Okay. Next example. Market value. You own 50 shares of stocks in company. You purchase the shares at a price of PHP 1,200 per share and sold them to PHP 1,400 per share. If your broke charge of 3.5% of the total sale price, what profit or loss the sale of stock? What is the communication of broker? So, solution. Kita ko ito dre. Pinasa ta. Profit price. Profit price. Lang. Ano siya? Direta sa profit. 1,400 times 50. So, nigawa 700. Ito siya 700. 70,000. 70,000. Sorry, 70,000. Tapos, dali na sa 1,200 times 50. So, nigawas kay 60,000. Then, minus na po mo siya. Minus ni mo, 70,000 minus 60. So, ang nigawas, 10,000. Then, sa HP yun siya, 10,000, no? Sa commission, so, sa commission dali, pangita dali, kay dali, 0.035. So, mo ni siya, 3.5%. So, ikon mo siya, kapag calculate mo siya ito sa percent.
So, ang nigawas dito mo na siya 0.35 times 70. Ay, 70,000. Kaya mo na siya. Ang niya pagparan eh, times mo no, nigawas kay 2,450. 2,450. Muna. Ipangita man dito mo na siya. Na mo so mo na yung nigawas. Bro. The broker's commission so is pitch fee 2,450. Then example of the bond of face value of HP 1000 has a 4% coupon and a 15 years maturity date. Solution of interest calculate using the simple interest formula where P. So formula niya kay P. PRT, dara siya. Formula is PRT. Wala. Then P 1000 and R is dra siya sa kana dra 4%. Para kay niya because ito sa imong calculate mo siya is 0.04 wala. Then sa T is 15 years. Then wala siya. So pag kunan na nimo, mag-calculate mo times ra na dahil lang kay times ra nimo. Ana lang oh. Para dali lang sulod kung makita dayon. Lang. Dito lang. RT I is 2,000. So the zero is 0.4 and 15 years. And I ang pag-solve nga nagay equal lang ni siya. Times lang nimo na siya, times. Ay times lang nimo siya. O then ang gigawasan ni kay ano? 1,000 times 0.04 times 15 ang gigawas kay 1 600. O wala. Simple interest lang. O mo tunod da. 600 is HP of the 600 4 times for the interest. Kumura to. Total found units are share can be purchased or removed as needed at the found. Current net asset value kay NAV ato bilang pa tayo na NAV is dependent on the performance of stock in the fund, and it can be calculated using the formula below. Net asset value. Ang net asset value na to kay kaning NAV 1 A kay minus N. Ang A na to ani kay kuan sa total found of asset. Ya ang L kay kuan total of liabilities. Ya ang N kay is the number of share outstanding. Total na to. Sa to. Ay na pala yun. Dito. A mutual fund has 450 million worth of stock and 300 million worth of bonds and 335 in other assets. The fund's total liability amount is 2.100 million. There are 15 million shares outstanding. You invest 50,000 in this fund. Find the net asset value of the mutual fund. How many shares will you purchase? Solve mo to. Ang A na to kay kuan. A kay 450 million.
000. Ya, ay napa din. Plus sa kuan. Total found units are share can be purchased or removed as needed at the found. Current net asset value kay NAV. Ato. Dili pa tayo na. NAV. NAV is dependent on the performance of stock in the fund, and it can be calculated using the formula below. Net asset value. Ang net asset value na to kay kaning NAV 1 A kay minus N. Ang A na to ani kay kuan sa total found of asset. Ya ang L kay kuan total of liabilities. Ya ang N kay is the number of share outstanding. Total na to. Sa to. Ay na pala yun. Dito. A mutual fund has 450 million worth of stock and 300 million worth of bonds and 335 in other assets. The fund's total liability amount is 2.100 million. There are 15 million shares outstanding. You invest 50,000 in this fund. Find the net asset value of the mutual fund. How many shares will you purchase? Okay. Solve mo to. Ang A na to kay kuan. A kay 450 million. 000. Ya, ay napa din. Plus sa kuan. Plus na to sa kuan. 300 million worth of bonds. Sabi ni. Ila to. Plus 300. Ila to. 300 million. Kulang zero. Na plus na pala to sa kuan. Plus to. 35 million for other asset. Plus 35 million. Plus na to siya. Plus na to ng tulo. So, ang total ni kuan 785 million. Wala ni siya. ANAUB 785 million. Minus na to sa kuan sa liabilities amount. Ano siya? 2.100 million. Ay, amo sa pwede dala na. Kaning kaning 785 million og 2.100 million. Minus na to siya. So ang answer ani kay kuan. Minus ang answer kay 782.900 million. Ay. Na ang kaning answer anin duwa kay mao man answer no. Iko ano to na divide na to sa kuan. Divide na to sa kuan. Your invest sa imong gi-invest nimo to nang divide. So kuan man siya. Kuan naman to ni ang kuan na ni ang kani siya divide na to sa kuan. Ang kani tabi ning 782.990
I-divide na to sa kuan sa okay. Sana ano, yung divide. Divide na sa 15,000 ay million dai. Divide na to. So ang answer niya kaya ang atong N AB kay 5 2 1933. Nya siya nya. The net asset value of the pound is kuan mo ni siya. Nya. Now, to find the number of shares you will purchase, divide the amount you will invest by the net asset value. Kuan ba to ni siya? Napamayanti kuan. Wala man na tong kuan ba to ni siya? Divide ba to siya sa 50,000. Ang kaning answer, divide ba to 50,000. So 5 2 9 3 divide na ba nato sa kuan sa ano sa 50,000 ano 50 bayad sa 50,000. So ang answer nila i-divide mo na to kuan na number of shares na to kay kuan number of shares kay number of shares na to kay kuan kaning 9 5 7 9 8 mo ni siya answer. Home ownership. Shortcut to. So example is ang pagkuha sa home ownership kay mortgage is equals to selling price minus equity. Example, suppose you buy a 1,700,000 pesos house with an equity of 500,000. Find the mortgage. So solution is mortgage minus equity. So the mortgage is so atong mortgage is equals to mortgage is equals to 1,700,000 mao na atong selling price. Ang presyo sa katong yang balay. Minus na to siya sa equity mo atong 500,000. So minus sila 1,700,000 minus 500,000. So ang result is 1,200,000. So mao ni siya ang mortgage. So when you apply for a home loan from a bank, you are required to pay a down payment which at least 10% of the selling price. Mortgage is so selling price minus down payment. So example, you plan to buy a house and lot through home loan from a bank. The selling price is 2,500,000 pesos. In a bank requires a down payment of 10% of the selling. What is the mortgage? So no the solution to calculate the mortgage, we compute first the down payment and then subtract it from the selling price. So down payment is 10%. I-convert na to siya into decimal, mo ni siya 0.10. Test na to sa selling price mo ng 2,500,000. So ang down payment na to mo ni siya ang result 250,000. So the mortgage is selling price minus down payment. So 2,500,000 minus 250. Mortgage is 2,250,000. So mao ni siyang resulta. I-minus nimo ang presyo, ang selling price ug ang down payment. So ang selling price niya mao ni to 2,500,000. Minus nimo sa iyang down payment, mao ni siya resulta gay na minus ang down payment. So mao siya 2,250,000.
shortcut example, you purchase a house and lot for 1,350,000 pesos and obtain a 25 years fixed rate mortgage of 6.5%. If the equity is 200,000, what is the mortgage and what is the monthly payment? So solution, to find the mortgage, we subtract 200,000 from 1,350,000. So selling price minus equity, ang selling price is 1,350,000 minus to siya sa equity which is 200,000. So mortgage is 1,150,000. To calculate for the monthly payment, we substitute the following value in the formula. So ang A is equal money 1,150,000. Ang A na to 300, then I kay 0.065 o mga 6.5% i-convert into decimal mo siya 0.065 divided by 12, so equal 0.0054. So formula niya is PMT is equals to A times I divided by 1 minus 1 plus I raised to negative n. So PMT is not A na to is 1,150,000 times I, ang I kay 0.0054. I-divide na to siya sa copy na to ang 1 minus 1 plus 0.0054 raised to negative. So ang atong n is 300. So para makuha na siya, kini 0.0054, i-divide na to sa 1 minus 1 plus 0. So para makuha na siya ang 0.0054, i-divide na to sa 1 minus 1 plus 0.054 raised to negative 300. Ang result ani nila, i-times na to sa 1,150,000. So ang result ana sa pag-calculate to is 7,750,000.52. Ah, 7,750.52. So mo ni siya ang result. Mo ni ang end sa atong reporting. That's all. Thank you.